Um, Good morning. Good morning. Ito, idea lang to. Ah, sa- it's up to you kung gusto niyong sundan. Pero ito lang yung napansin ko. Ang play natin dito is between 45 minutes and 1 hour. Because, because sa 45 minutes, sa 45 minutes, makikita natin itong um, overbought arrow, which is a resistant arrow, right? Sa 45 minutes, kita natin itong resistance arrow na yan. Sa 1 hour, wala. Wala yan sa 1 hour. Hindi mo makikita. So, pwede nyo gamitin yung 45, pero kung ginamit nyo yung 1 hour, hanapin nyo lang itong overbought. Okay? So, sa 45 ang gagamitin natin kasi meron ditong resistance arrow. And then, ang susunod na resistance arrow na is ito. Ito yung mas una. Resistance arrow sa 45. Nandun sila sa overbought. Para silang overbought. Okay? And then, ito. Resistance arrow. Ayan. Ayan, ito. Dito yan. Sa structure na to. Dito sa structure. Yan, dito sa structure na yan. Itong resistance arrow na yan. So, nagkakaintindihan tayo dun ha. So, ngayon, ang idea ko ngayon dito, just sa idea lang, is kailan lumalabas yan? Mga resistance arrow na yan. Right? Kailan sila lumalabas? So, kung titingnan natin, ito yung last na resistance arrow, which is ito yung kanyang pinaka-low. Let's say, ito ang kanyang pinaka-low. Pwede din dito. Diyan. Kasi yun lang naman yung resistance sa araw na. So, sabihin natin ito yung low na. Right? And dito, ito yung low natin. Yan. Ito yung support natin. So, ito support. Hindi natin itong support. Support. And then, ito yung support. Ay, yung resistance sa araw natin, ito yung support. Idea lang to ah. Ayan ang support. So, kung ito ang support, ito yung resistance sa araw natin, which is, yun yung resistance, right? Ito yung bias natin, resistance. Ayan, resistance. And then, ito yung resistance. Nasa resistance, yung resistance arrow natin or close sa resistance. Yeah. Diba? So, ang divergence mo, ang bias mo, kunin mo lang yung dalawa. So, yung bias mo dito, is itong una, saka yung pangalawa. Yan ang bias mo dyan. Right? Which is your trend line. And then, ang bias mo naman dito is ito.
saka yung trend line. Right? Yung bias mo. Okay. So, pag na-break ang bias mo, pwede nating sabihin magre-reversal siya. Unless, ma-break niya siguro yung resistance na yun. Ito. Pag na-break niya yan, na-break niya yung trend line mo, and then na-break niya pa yung resistance mo doon, pwede siyang mag-reversal. Right? So ngayon, kailan lumalabas yan? Ayan. Pag may na-break na support, and then gumawa siya ng panibagong resistance below nitong resistance na to, which is masusukat mo naman. Masusukat mo din to. So, ang sukat nito sa retracement is somewhere around 1.13 to 1.16. Sa extension, should be the same. Sa extension is 0.7. Yun din. Ayan. 1.6. Right? And then, yung taas, masusukat mo din yun. From resistance hanggang 0.7. Ayan. 0.18. Idea lang yan, ha? And then, trend line, right? May na-break. Ito dito. Ito support. And support. Ito ang support. Na-break. Na-break ang support. Right? And dito na-break din ang support natin. Na-break din ang support natin. And then, ito na yung next na resistance natin. So, paano nakuha to? Kung ang sukat natin is from support, from resistance to support, makuha mo yung resistance. Eh, ito, resistance. Ito ang resistance mo to support 7 point. Ang layo, between 0.25, di ba? So, hindi nagtama dito sa pagsukat natin doon. So, dito, kailangan natin makuha yun. Ito yung trend line niya. Pwede natin gamitin yung trend line mismo. Trend line, itong na to. Subukan natin doon. Kung saan nagtama yung trend line niya, saka yung support niya. Ito. Oh, wala pa palang trend line ito. Kasi, hindi pa natin alam kung saan yung resistance niya. But anyway, kung saan na lang, nandun yung support. Ayan. Ito yung support mo. Right? Ito yung isang support mo. And then, eksakto yung trend line, yung resistance mo sa 0.08. So, kung ganyan dyan, ay natin pwede gawin dito kasi wala tayong hinihintay na break. Dito hindi naman gaano na break. Ito bumagsak to yun. Diba? Bumagsak. Ayan. So, kung gagamitan mo ng retracement, same thing. So, yan ang idea niyan. Right? So, dito, dahil
Ito parang kaparehas noon, hindi naman siya bumagsak. Pwede natin gamitan to ng may resistance ka na rin dito, right, along. Pwede mo ito gamitan ng dito lang, along trend line. Yan o. Yan lang siya mismo. Right? Mga option to ah. Ito natin. Yan. Option. From here, hanggang doon, which is eksakto sa sukat. Kung trend, kung extension ang gagamitin natin, eksakto. Somewhere around, right? Somewhere around. Pero mukhang tataas pa oh. Ito ang stop loss niya. Mukhang tataas siya ngayon ah. Oh shoot. Mukhang na-stop out na ako ah. Meron ako dito eh. I think na-stop out na ako. Oh, minus 10 na. Hindi ko mahuli-huli talaga to. Mukhang gustong tumaas eh. Tama yata yung sinabi niyo. Pero tinignan ko na to eh. Ito yung pinakamataas niya. Tapos yun yata yung reversal niya eh. Yan. So nandito yung pre-market niya. Ang stop loss ko nandito eh. 1628 ata ang stop loss ko eh. Tingnan natin. Stop loss. $16.54. Yan, naabot niya to oh. Pero na-break niya na yan oh. Kung naabot niya yun oh, ito lang 1622, mukhang gusto kong ilipat yung stop loss sa mas mababa ah. Kasi mukhang aangat to eh. Na-break niya na tapos bumalik eh. Ito yung pinakamataas niya ngayon oh. 1628. And then, anong ginawa niya? Na-break niya itong pinakailalim oh. Na-break niya yung pinakailalim. Ito, na-break niya na din to sa 1 minute. Right? Na-break niya na rin yan. No? Pero bakit pa siya binrake na uli ito? Although hindi niya binrake yun. So, kung susukatin mo to para doon, tama lang naman ng balik niya. See? Tama lang ang balik niya. Eksakto lang. Pero pag nilagpasan niya pa yan, malamang tataas to. Pag nilagpasan niya pa yan. Kasi nalagpasan niya na dito eh. Oh. Tapos nalagpasan niya pa uli doon. Although may binibreak siya sa ilalim, pero binibreak niya back eh. So, imumove ko sa 28 yung stop loss ko kasi masyado malaki yun. Cancel all. And then, SL sa 2.1628. 40 bucks pa din yan. Ang laki pa din yan. Damn it. Anyway.
No choice. It can go down though kasi hindi niya naman na-liquidate tong taas eh. Although inuna niyang i-liquidate tong taas and then niliquidate niya yung baba. Ayan oh. Niliquidate niya yung taas tapos niliquidate niya yung baba. So malamang tumaas yan. Kainis decision. Alam ko na. Kailan hindi niya ma-break to. So, 15.34 yan. 15.40 ako mag-stop loss. Baka mas mababa. 15.40. 20 bucks. Pwede na yan. Pwede na yan. 20 bucks. Dito, 15.40. So, dapat kasi hindi niya ito ma-break, di ba? Dahil yan na yung max niya eh. Although yung max niya yung 15.96. Saka yung talagang SL na ito is a 1665. Pero masyadong malaki. Hindi kaya ng budget yun. Protect, di ba? Protect your bond. Anyway, back to where we were. So, 45 minutes. And then, kung titingnan natin to, yun din oh. Tama. Ito nga yung kanyang binalikan. Ito. Saka doon. Ano, sakto. Diba? And then dito may na-break na naman. Ito yung nag-struggle ako ngayon kung didiretso ba siya o hindi. Dito. Yan. Ito. Na-break niya na din to. Oh. Ito yung resistance natin. Support. Ito yung support natin. Diba? Na-break niya na. So, dapat babagsak na yan kasi na-break niya na yung support eh. Pero kung hindi yan babagsak, kung i-break niya yan, so saan tayo magsusukat niyan? From here to doon. So, ginawa ko yan kanina. So, from here, sa trend line, from dito. So, somewhere around here. Yan o. 15.16 o. Yun ang inabot niya o. Pinakamataas niya ay 16.28. Yan ang pinakamataas niya. 16.28. Like, kung nakita na natin to, area na yan, ang gagawin natin next, di ba wala pa to? Wala pa yan. Ang gagawin natin next is dito ba tayo sa lower time frame. Let's say 5 minutes. And then dito ka magpaplano. Which is, ito yung ginagawa ko ngayon. Dito ka magpaplano. Magagawa ka lang ng parallel, mag-iintay ka ng consolidation. And then, dun ka magka-calculate kung, ayan o, meron, huwag ka lang magkakamali kung ano yung kukunin mong support, resistance arrow. Kasi baka dun sa peak structure yung nakuha mong resistance arrow, right? So, magmamark ka dito ng yan. And then, pwede mong kukunin sa 1 minute. Ang hinahanap mo dito, short. Kung saan sila mag-end up. Right? Yan. So, from here, pwede ka nang regression. Pwede ka rin long kung confident ka na yung confident ka, alam mo kung saan ang stop loss mo, right? So, kung saan yung ma-break, pag na-break na to,